Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa ang kulturang Pilipino. Bago tayo dadako sa ating formal na talakayan ay ang layunin muna natin sa araw na ito ay naipaliliwanag ang iba't ibang kahulugan ng kultura. Ang salitang kultura ay may katumbas na salitang kalinangan na may salitang ugat na linang or cultivate sa Ingles at linangin to develop or to cultivate. Kaya ang kalinangan o kultura ay siyang lumilinang at tumuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at gawain ng tao. So ito yung akda ni Timbreza 2008. Ayon naman kay Salazar na sa Constantino 1966 kung ang kultura ay ang kabuuan ng isip, damdamin, gawi, kaalaman at karanasang nagtatakda ng angking kakayahan ng isang kalipunan ng tao, ang wikang hindi lamang daluyan kundi higit pa rito ay tagapagpahayag at ipukan kuhanan ng alinmang kultura. So dagdag pa dito ni Salazar na walang kulturang hindi dala ng isang wika bilang saligan at kaluluwa na siyang bumubuo, humuhubog at nagbibigay diwa sa kulturang ito. So, alinmang wika ay ekspresyon ng isang grupo ng tao. So, maliit man ito o malaki na may sarili at likas na katangian. Wika ang ekspresyong kakikilanlan ng isang kultura sapagkat ito ang nagbibigay anyo rito at siyang nagtatakda ng pagkakaiba at sariling uri nito at ang kanyang pagkakaiba sa ibang kultura sa daigdig ng mga kaisahang pangkultura. So ngayon, ano nga ba talaga ang kultura? Sang-ayon kay Edward Burney Taylor, isang ama ng antropolohiya, ang kultura ay isang kabuuang kompleks na may malawak na saklaw sapagkat kabilang dito ang kaalaman, paniniwala, sining, moral o value. So sa kaugalian ng tao bilang miyembro ng isang lipunan, hindi lamang sining at musika ang kultura ayon sa paniniwala ng iba, ngunit ito ay naglalaman ng mga value at alituntunin sa lugar na tinitirhan ng mga ideya na mabubuti o masasama ng ating wika, relihiyon at iba pa. So, sa madaling salita, ang kultura ay matutuhan ng tao bilang miyembro ng isang lipunan kung saan siya nanggaling. Ito ay tumutukoy sa lahat na natutuhan ng isang individual sa lipunang kinabibilangan. So, malalaman na may kakaibang kultura ang ibang tao sa pamamagitan ng kanilang pagmamasid at pag-uunawa sa kanilang pananalita, kilos at damdamin. So, mayroon tayong halimbawa dito. So, halimbawa dito ay ang pagkain. Sa mga incheck ay ayaw nila ng gatas, ngunit ang mga Amerikano ay gusto ng gatas dahil ang gatas daw ay perpektong pagkain mula sa kalikasan. So sa pag-aasawa naman sa mga Kristiyanong Pilipino, isang asawa lamang ang nararapat para sa bana, ngunit sa mga Muslim ay pwede ang maraming asawa. So sa ibang mga bansa naman ay tanggap ang pagkakaroon ng maraming mga bana o asawa. So nakadepende pa din ito sa ating kultura dahil ang mga kulturang Muslim ay pwede silang mag-asawa habang kayang gampanan ng lalaki ang kanyang responsibilidad. Ayon naman kay Leslie A. White ay nagsasabi siyang ang kultura ay isang organisasyong pinomena na sumasaklaw sa aksyon o paraan ng pag-uugali, bagay, kagamitan at iba pang mga kasangkapan, ideya o paniniwala at kaalaman at sentiment, karakter, kilos at value. So ibig sabihin dito, ang kultura ay kabuuang paraan ng pamumuhay na sinusunod ng mga tao at binubuo ng lahat ng natutunan at naibabahagi ng tao sa isang komunidad. Ayon din sa mga antropolohista, ang kultura ay lahat ng natutuhang behavior at resulta kung papaano pinahalagahan ng tao ang mga natutuhan niya na tinatawag na cognition. So, ang pagkakaalam sa lahat ng bagay na nagbibigay patnubay sa tao sa pagkilala niya sa kapaligiran at sa ibang tao. Halimbawa na lamang dito, ang isang punong kahoy ay likas na yaman ng bansa na nagbibigay lilim o maaaring gawing gusali o bahay. Gamit ng bahay, ito ay ang mga aparador, upuan at iba pa. Ngunit sa mga tiruray sa Cotabato at Negrito sa Zambales, ito ay isang buhay na bagay na may espiritu at kinikilala nilang nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan na parang Diyos ang mga ito.
Ang kaibahang ito ay sa paniniwala o prinsipyo sa isang bahay dahil sa kultura na nakagisnan nila. So, dito sa kultura nila, kahit anumang bagay na pwede nilang gamitin ay tinuturing nila itong Diyos. Dahil ito yung nagbibigay buhay at ito yung nagagamit nila. Mula naman sa aklat ni Donna M. Golnick et al. 2009, ang kultura ay ginagamit para sa maayos na paraan ng may kapangyarihan at mga makapangyarihang tao. Dahil ang mga taong may kaalaman sa kasaysayan, literatura at sa sining ang siya lamang may kultura ayon sa unang paniniwala. Ang paniniwalang ito ay binatikos ng ilang mga antropolohista. So, ang kultura ay nagpapakilala kung sino at ano tayo. So, parang ito yung dito malalaman ng tao kung sa pamagitan ng kultura natin ay madidiscover tayo ng mga tao kung anong lahi tayo. So, ito ang umiimpluwensya sa ating kaalaman, paniniwala at value. So, ito yung nagbibigay kahulugan at nagdetermina sa paraan ng ating pag-iisip, damdamin at pag-uugali. Ayon naman kay Hudson 1980, ang kultura ay socially achieved knowledge daw. Nakukuha ang kultura sa mga kasamahan na nasa paligid lamang. Mula sa pagkabata, may mga kulturang nakuha mula sa mga magulang, kapatid, mga kalaro o mga kapitbahay. So, sa paglaki ng isang tao, may kulturang natutunan niya mula sa kanyang kagrupo, mga kaeskwela, kasamahan sa opisina, mga barkada at mga kaibigan. So, dito naman kay Hudson, so ang ating kultura daw ay nagsimula ito sa ating pagkabata. Simula sa ating pagkamulat ay parang na-adapt na natin kung ano yung nakikita natin, kung ano yung kulturang ginagawa o sinusunod ng ating pamilya, kaibigan at iba pa. Ayon naman kay Ward Goodenough 2006, ang kultura ay patterns of behavior or way of life, and patterns for behavior are designed for that life. So, may kulturang ginagawa o sinusunod dahil iyon ang kinasanayan o kinagisnan ng isang grupo o pangkat. So, maaaring mga kaugalian o ikinikilos ito ng mga grupo ng tao na ginagawa o pinaniniwalaan nila dahil sa iyon lamang ang dapat sa grupo nila. So, halimbawa nito ay sa mga taong may trabaho ng mga mangisda. So, dahil sa kapaligiran o sila ay naninirahan sa malapit sa dagat, mga magsasaka dahil sila ay nakatira sa kapatagan na puro sakahan ang makikita. Ang mga badyaw ay naging tagakuha ng perlas o hiyang sa pagtulog at mamumuhay sa karagatan dahil ang kapaligiran nila ay puro dagat. So, ito naman yung ibig sabihin ni Ward Goodenough kung ano yung kultura. So, dadako tayo sa panghuli. Ayon kay Tembriza 2008, ang kultura ay kabuuan ng mga natamong gawain, mga natutunang huwaran ng pag-uugali at mga paraan ng pamumuhay sa isang takdang panahon ng isang lahi o mga tao. Ang lahat ng nakuhang gawain, mabuti man o masama mang pag-uugali mula sa kanilang kinagisnan, ito ay kultura. So, ang paraan ng pamumuhay ng kultura rin ay maaaring magbabago depende sa panahon ng isang lahi. Kaya, maihahambing ng malinaw ang maraming kakaibahan sa kultura noon at ngayon. So, ang evolusyon ng kultura sa iba't ibang siklo ng buhay ay nagpapakita ng maraming pagbabago. So, yun lang ang tinatalakay natin ngayon. Maraming salamat po sa pakikinig.